Hello guys, welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? So ayun, medyo matagal tayo bago makapag-upload kasi busy talaga mga tropa, no? So ayun guys, meron akong i-share sa inyo. Habang break time ko ngayon, ito nga pala yung merienda ko, maruya. So ginawa ko kahapon. Kasi linggo walang pasok. So ayun guys, nung last time na video ko is about Uber Eats, yung parang food rider delivery ka. So ayun guys, kahapon nasa bahay lang ako, naka-on lang yung app. And then ayun, medyo okay naman yung kinita ko guys. So kumita ako ng $50 sa maghapon na nandun lang ako sa bahay. Wala naman akong ginagawa kahapon, nakatambay lang. So naka-on lang yung app. And then yun, may mga pumapasok na deliveries. So yun, kumita ako ng $50, which is not bad, di ba? So okay siya na part-time dahil kung wala ka naman talagang ginagawa sa weekends. So maganda siya. Pero like I said sa nauna kong video, hindi siya worth it gawing full-time na trabaho kasi ang tagal mo maghihintay. Kasi maraming karibal yan eh. Hindi lang naman Uber Eats, nandyan yung Skip the Dishes, nandyan yung DoorDash, marami. Well, actually, pwede mo namang applyan lahat yan. Pagsabay-sabayin mo yung mga app na yan. So, may mga papasok na order. So, pero minsan kasi kung sa waiting time, matagal ka maghihintay bago makakuha ng order. Especially pag nagsisimula ka pa lang. So, ayun. Tsaka isa pa, kailangan mo rin kabisaduhin yung mga lugar, yung diskarte. Tapos may time pa na ang hirap hanapin nung pagdideliveran mo. Katulad kahapon, naandun na ako sa area. Tapos yung building pala, nandun sa gitna nung compound. So hindi ko alam kung saan ako papasok. So yun isa sa mga reason kung bakit hindi rin worth it yung gagawin mong full time yung Uber, kasi pag natagalan ka sa delivery, so yung oras mo wala na, patay na. Kaya okay din naman kung pang part-time mo na wala ka namang ginagawa. So okay na siya. Kahit papaano, meron kang kita kahit konti. So far mga tropa, kung susumahin yung binahe ko, kasi ako, ang ginagawa ko pagdating ko ng hapon, 6 PM nasa bahay na ako eh. So ang ginagawa ko dahil nakabike ako, pagbaba ko ng subway, ito-turn on ko na yung Uber Eats ko, yung app. Tapos ayun na, may papasok na deliveries. Minsan pagdating ko ng bahay wala. So inahayaan ko lang siyang naka-turn on. Tapos pagka walang pumasok na delivery, tapos pag matutulog na ako, so papatayin ko na siya. Parang makita lang ng system ng Uber na active ka palagi. So para at least kahit papaano makikita din nila na okay, to si ganitong driver laging active to. So parang magkakaroon ka ng mga possible delivery request kapag nakikita nilang lagi kang online. So ayun guys, okay naman siya, maganda-ganda naman yung kinita ko kahapon kahit papaano. Actually, 4 na delivery lang yun eh. Syempre nandoon na yung mga tip at saka yung regular pay talaga na ibabayad sa iyo nung Uber Eats, nung customer. So okay naman, maganda naman yung kinalabasan nung pag part-time ko kahapon. So nag-start ako ng 9 AM, nakabukas na yung Uber Eats ko. Tapos may nag-order after 20 minutes yata o 30 minutes, may nag-order. Tapos ang layo guys, from doon sa bahay hanggang doon sa pipick upan, 4 minutes away lang. Tapos from pick up point hanggang doon sa customer, abutin siya ng 14 minutes. Nakabike lang ako. So ang tagal ko guys, ang tagal, tas umuulan pa. Ayun, yung share ko lang. So okay naman guys, maganda-ganda naman yung kinita ko kapong, kaya nakakatuwa lang. So kahit papaano yung oras ko hindi naman nasasayang. Yung $50 na yun, bale ilang delivery lang yun? 1, 2, 3, 4. 4 na delivery lang yun, kasama na yung doon, yung
tip. Actually pala mga tropa, 5 deliveries, hindi 4, 5. So ayun, okay naman, maganda siya mga tropa, pero mas maganda yan kung sasakyan yung gagamitin mo, kasi mas malaki yung chance na maka-receive ka ng mga order kahit nasa medyo malayo-layo, dahil nasa sasakyan mas mabilis yun eh. Huwag ka lang mata-traffic. So ayun guys, in the future siguro kung magtuloy-tuloy yung Uber Eats ko, okay, maganda naman. Hopefully makaipon ako. As of now, kasama yung sinahod ko nung last week. So nakakaipon na ako ng mga around $85. So $85 na yung kinita ko sa pag-Uber Eats, na nasa bahay lang ako. Bale, ano lang yun eh, every Sunday ko lang ginagawa yun kasi Sabado may pasok ako. So, but hopefully after 2 weeks, Sabado wala na kami pasok kasi ngayon naglilipat kami sa ano namin eh, sa company namin. So, ayun guys, kumita ako ng $50 kahapon, which is like equivalent mo sa Philippine peso is nasa $2,000 na yun. So, ayun, nakakatuwa lang na kahit papaano ay meron tayong maliit na income. So, ayun guys, nagme-merienda nga pala tayo. Ito maruya. Ayan. So, ayun yung diskarte dito sa Canada mga tropa. Kung yung spare time mo, kahit pa paano kung gusto mong kumita, ayun, diskarte lang. Siguro nagpaplano ako bumili ng e-bike para mas marami ako ma-deliver. Para kahit sa malalayo, mas madali lang akong makakarating. Ngayon kasi, bike pa yung ginagamit ko, kaya matagal ako nakakarating eh. Tapos syempre yung mga sasakyan kailangan mo rin mag-ingat, baka mamaya mapangga ka dyan, mahirap na. So ayun guys, share ko lang sa inyo masaya lang sa pakiramdam yung kumikita ka kahit sa bahay ka lang nakatambay, tapos ayun, mga ganong bagay. So, ayun guys, hanggang dito na lang yung video ko ngayon. So, tapusin ko lang tong merienda ko kasi 15 minutes lang yung break ko ngayon. So, ayun guys, kita-kits tayo sa next video.